Kaya ngayon, kayo ay inaasahan na makapagsasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita na itatala ang mga pangyayari sa napakinggang teksto. Nagagamit ng wasto ang sariling salita sa pagsasalaysay. So kayo ay marunong. So inaasahan ko na kayo ay marunong or magaling mag-relay or magsalaysay muli kung ano yung napakinggan, ano yung nabasa. At lalo na na-relay nyo ito gamit ang inyong sariling salita. So pakikinggan ko kung sinong magaling. Okay, ngayon magtatanong muna ako. Ano ang aralin natin? So ang aralin natin noong nakarang linggo ay tungkol saan? Ano po ba iyon? Ano po tungkol po sa pagpapayag ng saloobin? Okay, sa loobin. Ano ko po, ma'am, alam ko po. Okay, Garabilis. Pagpapahayag ng sariling opinion o reaction po. Okay, tama. So pagpapahayag ng sariling opinion at reaksyon. Okay, tama. So pagpapahayag ng opinion at reaksyon. Okay, tama. So ano naman ang opinion? Ano naman ang opinion? Naungayan? Daniel? Pagpapahayag po ng saloobin nyo. Kung ano po Okay. yung opinion niyo po dun sa napakinggan tekstong binasa. Okay, pagpapahayag ng saloobin or pagpapahayag ng iyong kung ano yung palagay. Okay, tama. Okay, ngayon ano naman ang reaction? Sino makapagbigay? Ako po, ma'am. Okay, Justly? Ano po, yung reaction po, yung ano po, damdamin nagpapakita po nung pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya. Tapos ano po siya, napakinggang issue, balita o usapan po. Ayun po. Okay, tama. Okay, ngayon naman, sa pagpapahayag ng ating opinion at reaksyon, mararapat lamang tayo ay hindi natin maiwasan na magpapahayag ng ating saloobin. So sa pagpapahayag na iyong saloobin, kung galit ka, ayaw mo, ano pa rin ang dapat natin isalang-alang sa pagpapahayag? Anong sabi ko noon? Okay, Chua, Mika? Kailangan po maging matapat po tayo sa sasabihin po natin. Tapos kailangan din po naisipin po natin kung makakasakit ka po ba ng damdamin ng iba. Okay, very good, tama. Okay, tama si Mika. Yan, so ito yung lesson natin sa linggong ito, Module 6, nagkamali lang yan. Okay, so naisasalaysay muli ang pangkilang teksto gamit ang sarili. Ayan, sa pagsasalaysay, ito ay isang basihan upang masukat kung naunawaan mo ang napakinggang teksto. So kung naunawaan mo ba yung teksto na iyong nabasa o napakinggan sa pamamagitan ng iyong pagsalaysay o pag-relay sa iba. So kailangan alam mo yung una, alam mo yung gitna at wakas na bahagi ng kwento. Ay importanteng malaman upang maisalaysay muli ng buo ang napakinggang teksto para naman maintindihan ng kausap mo. Baka mamaya sabihin sa'yo ang gulo mong kausap. So dapat intindihin mo yung binasa mo at napakinggan mo para maayos yung iyong pag-relay or maayos yung iyong pagsalaysay. Upang manatili sa isipan ang mga kaalamang nakukuha mo sa pakikinig, maaari mong isalaysay muli ang mga ito sa iyong kaibigan o kaklase gamit ang sariling salita. Okay, ngayon, magtatawag ulit ako ha. Mapakinggan ang teksto or passage na to. Ano ba ang coronavirus? Ang coronaviruses ay isang malaking pamilya ng mga virus na maaring magdulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome. Ito ay nasa module, kaya sigurado naman nababasa nyo na. Or MERS-CoV at Severe Acute Respiratory Syndrome or SARS-CoV. Ang bagong coronavirus or nCoV ay isang bagong uri ng hindi pa nakilala sa mga tao. Maraming mga coronavirus ang natural na nakakahawa sa mga hayop. Ngunit ang ilan ay maaari ring makahawa sa mga tao. So ano daw yung coronavirus? Ano kayang pinapahayag ng teksto na to sa pamamagitan ng pagsasalaysay muli? Maraming mga coronavirus ang natural na nakakahawa sa mga hayop, ngunit ang ilan ay maaring makahawa sa mga tao.
Ang mga coronavirus ay naisip na kumalat sa hangin sa pag-ubo, paghabahing at malapit na personal na pakikipag-ugnayan o sa paghawak ng mga kontaminadong bagay o ibabaw at pagkatapos ay sa paghawak ng bibig, ilong o mata. Ito ay sinasadya ko na kunin ko muna sa module para naman ay kahit paano nabasa nyo na. Alam nyo na yung content ng passage na to or teksto na to. Okay, ngayon naman, ano kayo naiintindihan? Can you please give me a minimum of 3 lines and maximum of 5 lines? Okay? Okay, sino pong nakakaintindi? Sino po ang pwede? Katubigan. Anong naintindihan mo sa binabasa mo? Minimum ha, kailangan makapagsagot kayo ng 3 sentences at maximum pinakamarami na yung 5 sentences. Okay, katubigan? Start. Ang naintindihan ko po ay sabi po doon ang COVID-19 o coronavirus po ay nakakahawa sa pwede sa hayop, pwede rin po sa ilang tao. Okay, thank you. Okay, tama. Okay, sino pa? Pilit. Ang COVID nga po, nCoV, ay isang pamilya ng virus na nakakahawa sa tao at nagdadala ng sakit na ubo, sipon, at lagnat at pananakit ng lalamunan. Marami nga din pong COVID o virus na nakakahawa sa hayop. Okay, thank you. Ano pa? Nakukuha din po ito sa hangin kung may bumabahing o kaya lumalapit ka sa ibang tao na di mo alam kung may sintomas ba sila ng COVID-19. Okay, thank you. Okay, Villanueva. Mika, anong naintindihan mo sa ating binasa? Dapat maging maingat sa mga kumakalat ngayon ng mga sakit at maging maalaga sa sarili at laging malinis ang mga pinupuntahan at mga pagkain na kinakain. Okay. Okay, next. Kiana, Estacio, anong masasabi mo? Anong naintindihan mo sa binasa natin? Ang mga karaniwang sintomas ng dulot ng coronavirus ay lagnat, ubo, at sipon, hirap sa paghinga at liksi ng paghinga at iba pang problema sa daluyan ng hangin. Yung ating tawag nito, yung ating binasa is ano ang coronavirus. Okay, sige. Okay, thank you. Stasio. Yung anong naintindihan mo doon sa binasa natin tungkol sa ano ang coronavirus? Ang coronavirus po ay isang malaking pamilya na pwedeng makapatay sa atin. Ang sakit po na ito ay ay napaka-delikado sa atin. Nagsisimula po ito sa sipon hanggang sa malubhang sakit na pwede po nating ikamatay. Yun lang. Okay, thank you, Abril. Okay, ngayon naman, may papanoorin kayong video. Okay, pwede kayong gumamit ng earphone kasi medyo mahina yung aking speaker. Papanood ko to sa inyo, tong video na to. Tapos, alamin nyo, kailangan nyo itindihin para mamaya isalaysay nyo muli kung ano yung sinabi nung una, gitna at wakas or end ng video na to. Pagdiskubre sa ganda ng Siargao. Naroon kasi sila para sa nagtataasang mga alon. Pero kung hindi ito ang trip mo, there's more to discover in the country's surfing capital. Kapag sinabing nasa Cloud9 ka, para ka nang nasa langit. Pero dito sa Siargao, sa probinsya ng Surigao del Norte, ang binansagang Cloud9 nasa lupa at karagatan. Sa lakas at laki kasi ng bayud o alon na dala ng hangin sa bahaging ito ng isla. Perfect na surfing spot. Heaven para sa mga surfer.
ang mga nangangalit na alon ng Pacific Ocean ang naglagay sa mapa sa Siargao bilang surfing mecca ng Mindanao. Pero alam niyo ba na kaya Cloud9 ang ipinangalan dito? Parang humuhugis 9 daw kasi ang mga alon. Bukod sa mga higanting alon, may iba pang dinarayo rito. Isa't kalahating oras mula sa bayan ng General Luna, naghihintay ang Magpupungko Beach, kung saan ang buhangin kulay krema. Hango ang magpupungko sa salitang Surigao noon, nang ibig sabihin magkapatong. May dalawang malaking bato kasi rito na magkapatong sa gilid ng dagat. Nakatago rito ang isang swimming pool sa gilid ng dagat na lumalabas lang tuwing low tide. Kalikasan mismo ang lumikha nito. Sa linaw ng tidal pool, kitang-kita ang lalim. Amazing. Yeah, the water is so clear. And that country looks paradise. Yeah, it looks like paradise. Yeah, the water is so clear. You can see everything on the water. Okay, so napanood nyo ba? Gusto nyo bang pumunta doon? Totoo kaya yun? Totoo po yun. Bakit malaki yung alon niya? Kasi po, malapit siya sa Pacific Ocean. Kaya napakalaki ng alon niya. Kaya maganda siya po for surfing spot. Ngayon, paglaki nyo na, or kung may pera kayo, pag wala ng COVID, pwede kayong mamasyal. Kung wala naman, muna tayo mag-aral. Para paglaki natin, may trabaho tayo, pwede tayong makapagpasya sa ibang lugar. Okay, ngayon, nagustuhan nyo ba yung pinapanood nyo? Okay, so, since nagustuhan nyo yung pinapanood nyo, maaari nyo mag-isalaysay sa akin. Okay, minimum of 3 lines or 4 lines, then maximum of 6 lines. Sino kayang pwede makapagsalaysay? Umpisa, gitna, at saka yung kahit isang sentence umpisa, isang sentence sa gitna, isa din yung sa dulo. Or kahit 4 sentences. Okay? Sino kaya mabilis maka-catch up doon sa pinapanood? Ano pang mga sinasabi? Ano intindihan mo doon, Kulyado, Arion? Yung Siargao po, tanyag po siya dun po sa mga alon niya po kasi po malapit po siya sa Pacific Ocean po. Tinawag rin siyang Cloud9 po dahil po nagkukulay niebe po yung ano niya. Parang cloud po yung mga alon niya po. O Aries, anong naintindihan mo sa video na pinapanood? Isa pong magandang tourist spot sa pagsasurfing po. Okay. Anong naintindihan mo, Kabiles? Ang Surigao ay magandang lugar na tinawag na Cloud9 dahil parang humuhugis 9 ang mga alon. Magpupungkok. Ang tawag dahil ibig sabihin ay magkakapatong. Maganda dahil kulay krema ang langit. Thank you. Okay, very good, Rachel. Rafol, anong naintindihan mo sa binabasa natin? Yung sa Siargao po, isa pong tourist spot para sa mga surfer po kasi po malalaki yung alon na nagmumula po sa Pacific Ocean. Tinawag din po itong Cloud9 kasi po naghuhugis niebe po ang mga alon. Okay, thank you. Yung mga hindi nag-open ng camera, may minus 1 po yun. Okay, thank you, Andrea. Okay, si Evangelista, ano naintindihan mo sa pinapanood nating video? Ang Surigao del Norte ay may lupa at karagatan, malakas ang bayo at alon at perfect na spot ito para sa mga surfer. At heaven sa mga surfer ang pakiramdam nila. May panganib din ang alon na dudulot nito at humuhugis na 9 ang mga alon at higanting alon. Okay, thank you. Okay, next, Asparago.
Si Eskol, anong naintindihan mo, Eskol, sa pinapanood natin? Perfect po ito na surfing spot and kaya po ito tinatawag na Cloud9 dahil ang alon ay naghuhugis niya. Kaya malaki ang mga alon dahil malapit ito sa Pacific Ocean. Okay, thank you. Kay Sailina, Sabiniano. Ano po, ma'am? Ano po ang naintindihan mo sa video na pinapanood natin? Ang naintindihan ko po sa video, ang Surigao Norte ay isang tourist spot ng mga surfing. Okay, ano pa? Ano pa po? Mama ko po. At ang mga buhangin nito ay mapuputi. Bolaños. Ang naintindihan ko po dun sa pinanood po natin, perfecto po siya para sa mga turista tsaka sa mga surfers. Tapos, So, isang salaysay kung paano daw ang paraan ng paghugas ng pinggan. So, ito naman yung iba naman kanina, may binasa tayong teksto, may pinapanood tayo. Tapos ngayon naman yung paraan, yung steps. Okay, unang steps. Unang step ay tanggalin ang mga tira-tirang pagkain. At pag may mga matigas na kanin na naiwan sa plato, ibabalik. Ang hina po ng boses niyo. Okay, so narito ang paraan sa paghuhugas ng pinggan. Una, tanggalin ang mga natitirang pagkain, tira-tirang pagkain, at pag may mga matigas na kanin na naiwan sa plato, ibabad muna ito sa tubig para lumambot at mas madaling matanggal. Banlawan ng tubig ang baso, kutsara, tinidor at plato. Pagkatapos nito, ihanda ang pampunas at dishwashing liquid para sa paghuhugas ng pinagkainan. Dapat unahin hugasan ang baso, pagkatapos kutsara at tinidor at plato. So pangalawa naman, sabunan ang baso, kutsara, tinidor at plato na maayos. Unahin muna yung baso, kutsara, tinidor, plato ng maayos. Okay, pangatlo, banlawan ang baso, kutsara, tinidor at plato. Tandaan na dapat laging una ang baso. Dapat unahin palagi yung baso. Banlawan ang mga ito hanggat sa wala ng bula ang makikita. Banlawan ito ng 2 beses para walang sabon na matira. So pang-apat, pagkatapos banlawan, ilagay ito sa dish rack o sa tamang lagayan nito. So yun yung paraan ng paghugas ng plato. Sinasalaysay step by step. Tulad ng paraan ng paghugas ng kamay. Okay, ngayon naman, baka pwede naman na magsagot yung iba. Kasi wala silang score sa akin. Okay, Natividad, anong masasabi mo? Ako po. Ano yung step na ano yung mga step? Pwede isalaysay mo muli? Ang unang step ay babasain muna ang mga pinagkainan at tatanggalin ang mga tirang pagkain. Pangalawang step, lagyan na ng sabon ang ang baso, kutsara, tinidor at plato. Pangatlo ay babanlawan ito hanggang matanggal na ang bula. Pang-apat, ilalagay na ito sa dish rack. Okay. Very good. Next, sino pang dinatawag? Salita agad. Manalon, Manalon Piana. Pakisalaysay muli yung mga steps, Manalon. Una, tanggalin ang mga tira-tirang pagkain at pag may mga matigas na kanin na naiwan sa plato, ibabad muna ito sa tubig para lumambot at mas madaling matanggal. Banlawan ng tubig ang baso, kutsara, tinidor at plato. Pagkatapos nito, ihanda ang pampunas at dishwashing liquid sa paghuhugas ng pinagkainan. Dapat unahin hugasan ang baso, pagkatapos kutsara at tinidor. Okay, thank you, Fiana. Para naman yung iba. Okay, very good. Ako po. Okay, sino pa gusto? Yung hindi pa Kolima, pwede bang pakisalaysay? Ma'am, saan pa ako nakasagot? Okay, Kolima, sagot na. Jaren. Ma'am, Hasan po, ma'am. Tanggalin yung mga tira-tirang pagkain at pag may mga matigas na kanin na naiwan sa plato, ibabad mo na ito sa tubig para lumambot at mas madaling matanggal. Banlawan ng tubig ang baso, kutsara, tinidor at plato. Pagkatapos ito,
pagkatapos kutsara, tinidor at plato. Sabunan ang plato, kutsara, tinidor at plato ng maayos. Okay na, Jaren. Okay na. Okay, thank you. Okay, next si... sino yun? Yung kanina si... Colyado. O, Colyado. Tanggalin po yung... Una po, tanggalin yung kanin na nakatikit sa pinggan. Pangalawa, lagyan ng sabon at kusin. Pangatlo, banlawin sa tubig para mawala yung bula. At tas po. Okay, thank you. Next one.